Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That Night Kabanata 66. Shaznia's POV. Ilang beses akong sinubukang kausapin ni Lunox, pero ilang beses ko na rin siyang pilit na iniiwasan. Alam kong masama ang loob ko sa kanya kaya iniiwasan kong magtalo kami. Iniiwasan ko na baka may masabi akong ikasisira naming dalawa. Hindi naman ako galit sa kanya, galit ako sa naging desisyon niya. Kahit sa ang anggulo ko tingnan, hindi ko pa rin talaga maintindihan ang naging desisyon niya. Why is it so easy for him to believe Celestine? Naniniwala akong hindi siya buntis, at kung totoo mang buntis siya ay naniniwala rin akong hindi si Lunox ang ama ng batang dinadala niya. Nang mag-alas 6:30 ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ryle. He informed me na nasa lobby na siya't hinihintay ako. Wala na rin naman akong ginagawa dahil natapos ko iyon kanina pang alas 6. Hinihintay ko lang si Lunox na makalabas ng kanyang opisina. Kung ano-ano na ang ginawa ko para magpalipas ng oras pero sumapit na lang ang alas 7 ay hindi pa rin ito lumalabas ng kanyang opisina. Padubog na akong tumayo at naglakad papunta sa kanyang opisina. Nang tumapat ako sa pinto ay huminga pa ako ng malalim bago itinapat ang ID ko sa detector. Hindi ko alam kung magandang ideya ba na pumasok ako sa kanyang opisina dahil nang magbukas ang pinto ay naabutan ko siyang nakaupo sa kanyang swivel chair habang nakatuon ang kanyang atensyon sa papel na hawak niya. Hindi nga niya napansin ang presensya ko. Naglakad ako palapit sa kanya at habang papalapit ako ng papalapit ay lalo kong naanagan kung ano bang mayroon sa papel na hawak niya. Halos may kuyam ko ang kamao ko nang mapagtantong ito ang ultrasound result na ipinakita ni Celestine kanina sa kanya. Kung hindi pa ako tumikim ay hindi niya pa mapansin ang presensya ko. Napansin ko pa na medyo natarante pa siya nang makita niya ako. Mabilis niyang isinilid sa loob ng envelope ang papel na hawak niya. Nagpatay mali siya na lang ako at nagkunwaring walang nakita. Hindi ka pa ba uuwi? Alas 7 na ng gabi. Baka hindi mo namamalayan kay titingin mo sa papel na hawak mo kanina, malamig na sambit ko. Tumikim siya. I'm sorry. Tumayo na siya't inayos ang kanyang mga gamit. Hintayin na lang kita sa labas, saad ko sa katumalikod sa kanya. Until when will you treat me like this, babe? Dinig kong tanong niya nang tumalikod ako. Hindi ko siya sinagot at nagpatuloy na sa paglalakad hanggang sa makalabas ako ng kanyang opisina. Aaminin kong hindi ko gusto na maging ganito ang pakikitungo ko sa kanya. I miss his touch, his hug, and his kiss. Gutstuhan ko mang isantabi muna ang sama ng loob ko sa kanya ay hindi ko magawa dahil sa tuwing nakikita ko siya, wala akong ibang maramdaman kundi ang pagiging dismayado ko sa naging desisyon niya. He knows what Celestine is capable of. Alam niya kung gaano na ito ka-inspirada na makuha ang atensyon niya at maghayganti sa akin. Hindi ba kailanman sumagi sa isip niya yon? Gusto kong marinig ang paliwanag niya pero hindi pa yata ito ang tamang oras para sa paliwanag na yon. Kailangan ko munang himasmasan ang sarili ko hanggang sa maging bukas na ang utak ko sa eksplanasyon niya. Nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina ay pinindot ko na ang arrow na pababa sa tabi ng elevator. Nang tumabi siya sa akin ay sinubukan niya pa akong hawakan sa bewang pero hindi siya nagtagumpay dahil agad kong inilayo ang sarili ko sa kanya. Babe, do we need to end up like this? Bakas ang inis sa kanyang pananalita. Tinapunan ko siya ng malamig na tingin. Lunox, pwede ba? This is not the right time to talk about it. Pagod ako. Then when is the right time for us to talk about it? Tell me. Hindi ko alam. Dahil sa totoo lang, ayaw kitang makita. Dahil sa tuwing nakikita kita, nasasaktan ako. Sometimes, I am asking myself kung sino ba ako sa buhay mo. Ano ba ang papel ko sa buhay mo? Napailing siya na parang hindi ito makapaniwalang iyon ang lalabas sa bibig ko. Babe. Tipid ko siyang ngitian.
Naiintindihan ko kung gaano kasabik na magkaroon ng anak. Pero Lunox naman. Sa sobrang kasabikan mo, nakalimutan mo yung nararamdaman ko, biglang nanginig ang boses ko. Biglang lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngayon, sabihin mo sakin. Ano pa ba ang kailangan nating pag-usapan kung nakapagdesisyon ka na? Akala ko ba iisa tayo? Akala ko ba magkasama tayo rito? Bakit parang bigla yata akong na-out of place? Mabilis kong pinahid ang luhang nagbabadyang tumulo sa pisngi ko. Sakto namang nagbukas ang elevator kaya nagmamadali na akong pumasok roon. Naiwan si Lunox sa labas ata para bang hindi pa nag-sink in sa kanya ang mga sinabi ko. Dumaan pa ang ilang segundo bago siya sumakay ng elevator. Hanggang sa makarating kami sa baba ay wala ni isa sa amin ang nag-atubiling magbukas ng usapan. Kaya nang bumukas ang elevator ay nauna na akong lumabas sa kanya. Ni hindi ako nagpaalam sa kanya't dumiretso na lang sa lobby area para puntahan si Ryle. Hey, ayos ka lang ba? You look stressed, wika ni Ryle nang nagkaharap kami. Bahagya pa akong lumingon para sana sumilip kay Lunox pero hindi na siya naabutan ng mga mata ko. Siya, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ryle nang hawakan niya ang braso ko. Wala sa sariling tumango ako sa kanya. Oo naman. Tere. Napansin kong hindi kayo magkasama ng boyfriend mo. Galit ba siya dahil lalabas tayo? Tipid akong ngumiti sa kanya saka ako umiling. Don't bother. I'm sure ayos lang yun sa kanya. Kahit na nang sumakay na ako sa sasakyan ni Ryle ay lumilipad pa rin ang isip ko. Nakatanaw lang ako sa labas ng bintana at wala akong ibang iniisip kundi si Lunox. Ilang beses ko na ring sinilip ang cellphone para i-check kung may mensahe ba na galing sa kanya pero dumating na lang kami sa fine dining na restaurant kung saan kami magdi-dinner ni Ryle ay wala pa rin akong natanggap na text sa kanya. Ano ba talaga, siya? Ayaw mo siyang makausap pero umaasa kang kakausapin ka niya. Nababaliw ka na talaga. Huminga ako ng malalim sa kanilagay na lang sa loob ng bag ko ang cellphone ko. Sabay na kaming pumasok ni Ryle sa loob ng resto. Sinalubong kami ng babaeng waitress at iginaya kami sa pwesto na pinag-reserve ni Ryle para sa amin. Sabay na kaming umupo at nag-order na rin ng pagkain. Habang naghihintay ay unang nagbukas ng usapan si Ryle. Well, kaya lang naman ako nag-aya na makipagkita sa'yo ay dahil birthday ko. Nanlaki ang mga mata ko kasabay nun ang pagkakunot ng noo ko. Muli kong inalala kung anong petsa ba ngayon. OMG. Oo nga. Happy birthday, Ryle. Nakangiting bati ko sa kanya. Nakalimutan mo nga talaga, nakangusong sambit niya. Hoy, sira. Magpapaliwanag pa sana ako nang muli siyang magsalita. Biro lang naman. Sinabi ko lang sa'yo dahil baka magtaka ka kung ba't kita niyayang lumabas. Hindi naman kayo mag-aaway ni Lunox dahil dito, di ba? Ang kaninang ngiti ko unti-unting napawi nang banggitin niya ang pangalan ni Lunox. Oo. Ayos lang naman sa kanya, pagsisinungaling ko kahit na alam ko naman sa sarili kong hindi ako nakapagpaalam kay Lunox. Kung ano-ano pa ang napag-usapan namin ni Ryle. Sinabi niya rin sa akin na mag-e-extend pa siya ng isa pang buwan dito sa Pinas. Masaya naman ako dahil at least we could still spend time together. Nang dumating na ang mga order namin ay sabay na kaming kumain. Kahit papano ay nawala sa isip ko si Lunox. Kahit papano ay naging magaan ang loob ko sa araw na to. After we celebrated Ryle's birthday ay nagyaya na rin siyang umuwi. Mag-aalas 9 na kasi ng gabi. Pagsakay ko sa sasakyan ni Ryle ay biglang tumunog ang cellphone ko. Buti na lang at hindi pa nakasakay si Ryle. Pagsilip ko'y nakita ko ang pangalan ni Lunox sa screen. Agad kong pinatay ang tawag at in-off ang cellphone ko. Nang may hatid na ako ni Ryle sa bahay ay napansin ko ang nakapark na kulay itim na Ferrari sa tapat ng bahay namin. Hindi pa man ako nakakababa ay bigla akong kinabahan. Kilala ko kung sino ang may-ari ng kotse na yun. Bumaba na ako't nagpaalam kay Ryle. Thank you for celebrating my birthday with me.
Aniya nang ibinaba niya ang bintana ng kanyang kotse. Happy birthday again, Ryle. Mag-iingat ka pa uwi. Kumaway na ako sa kanya hanggang sa pinaharurot niya na ang kanyang kotse palayo sa bahay namin. Binati pa ako ng mga bodyguards na nasa labas ng gate namin. Nang makapasok ako ng gate ay nakita ko si Lunox sa labas ng pintuan ng bahay namin. Hindi ko siya pinansin at akmang lalagpasan sana siya nang pigilan niya ako sa pagpasok. Bitawan mo ako, malamig na wika ko sa kanya. Why are you with him without my consent? Baka sa tono ng pananalita niya ang galit. Sarkatiko akong natawa sa tanong niya. Nagdesisyon ka rin naman kanina without asking my consent. We're just even. That's different, Shaznia. Stop acting so immature. How could you even see the wrong in my actions but can't see the wrong in yours? Tanong ko sa kanya na ikinatigil niya. Marahas kong inalis ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Umuwi ka na. Pumasok na ako't iniwan siya sa labas. Masyadong nakakapagod ang araw na ito. Parang binugbog ang katawan ko. Sumasakit na rin ang ulo ko sa nangyayari. I need to sleep early dahil may importante akong lakad bukas. I need to find out the truth. Hindi ako papayag na masira kami ng tuluyan dahil kay Celestine. Hindi ko alam kung anong plano ni Lunox, pero kailangan ko ring gumalaw. Hindi ako pwedeng umasa lang sa kanya. Malaman ko lang na nagsisinungaling ka, Celestine, pagsisisihan mong bumalik ka pa sa kumpanya para guluhin ang buhay namin. That night Kabanata 67. Shaznia's POV. Kinabukasan ay halos magkasabay kaming pumasok ni Lunox sa kumpanya. Hindi pa rin kami nagpansinan hanggang sa makasakay kami ng elevator. Kakausapin niya lang ako sa tuwing may kailangan siya. Nitong umaga rin ay dumalaw si Celestine sa kanya sa opisina. Pilit niya man akong kausapin ay hindi ko pa rin siya binibigyan ng atensyon na gusto niya. Wala na rin akong panahong makipagbangayan sa kanila. I don't wanna waste my time on her nonsense arguments. Kung dati pinapatulan ko siya, ngayon hindi na. Sa tuwing pinapatulan ko kasi siya'y lalo siyang nagpapapansin. Hinayaan ko sila ni Lunox dalawa sa loob ng opisina. Nang mag-lunch ay hindi ako muling nagpaalam kay Lunox. Bumaba na ako at habang nakasakay na ako sa elevator ay tinext ko na si Chloe na samahan ako sa pupuntahan ko. I need her to drive for me. Nang makalabas ako'y dumiretso na ako sa parking area para puntahan ang sasakyan ni Chloe. Bago ko pabuksan ang pintuan ng kanyang sasakyan ay lumingaw muna ako sa paligid. I should be extra careful. Are you really sure about this, siya? Aalamin mo on your own kung talagang buntis si Celestine. Tanong ni Chloe nang sinimulan niya nang paandarin ang kanyang sasakyan. Sinuot ko ang seatbelt saka sumagot sa kanya, I need ta. Duda ako kay Celestine. I know what she's up to. Alam ba ni Lunox to? Dahan-dahan akong umiling. Hindi na kailangan. Magsama silang dalawa. Buti na lang at hindi gaanong traffic ngayon kaya wala pang kalahating oras nang makarating kami sa isang ospital. Ospital kung saan nagpa-check up si Celestine sa kanyang OB. This is the only way for me to find out the truth. Hindi ko hahayaan na sa kasinungalingan niyang ito ay magagawa niyang sirain kami ni Lunox. I will fight for our relationship no matter what. Nagawa niya nang dungisan ang pangalan ko sa kumpanya. Now it's time for her to taste what she has started. Dumiretso ako sa information desk para kumpirmahin kung legit pa ang doktora na nakalagay sa kanyang ultrasound report. Good afternoon. Itatanong ko lang sana kung saan ang klinik ni Dr. Sunshine Acora. Tanong ko sa clerk na nasa information desk. For a while, ma'am. Let me check po kung nakain po ba ngayon si Doc Acora. Aniya sabay check nito sa kanyang logbook. Ilang saglit pa'y muli siyang humarap sakin. She's inside her clinic, ma'am. Itinuro niya kung saan ang klinik nito at pagkatapos nun ay nagpasalamat na ako sa kanya. Lumipas ang ilang minuto ay nahanap ko na ang klinik ng doktor na si Sunshine Acora. Sinamahan ako ni Chloe sa loob ng klinik nito.
Nang makapasok ako'y nilaibat ko ang mata ko sa bawat sulok ng klinik na ito. Well, mukhang ang OB clinic sa loob nito. Matapos ang ilang segundo ay may babaeng naka-white coat na lumabas galing sa loob na sa tingin ko'y doon chini-check ang ultrasound. Nang makita niya kami ngumiti ito sa amin. Good afternoon, Doc, bati ko sa kanya sa seryosong tono. Si Chloe naman ay nanatiling nasa likod ko lang at tahimik. Good afternoon, Miss. Naglahad siya ng kamay sa akin. Miss Riley. Siya ina Riley, tugon ko sa kanakipagkamayan sa kanya. Pinaupo niya kami ni Chloe nang makaupo siya sa kanyang swivel chair. Magpapa-check up ba kayo? Tanong niya. No, tipid na sagot ko. Natigilan naman siya't bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ipinatong niya ang kanyang siko sa kanyang lamesa sa kanya ipinagsiklap ang kanyang mga daliri at siya humarap sa akin. Saglit pa akong nakipagtitigan sa kanya bagong nagsalita, I am here to confirm something from you. Kumunat naman ang kanyang noo. Excuse me. Celestine Sean. Pagbanggit ko pa lang ng pangalan ni Celestine ay kita kong natigilan siya kaya muli akong nagpatuloy, do you know her? Bigla ito naging balisa. Base pa lang sa kinikilos niya'y alam ko nang may tinatago siya. This time, I'm more than confident that Celestine is a freaking liar. Dahan-daang umiling si Doc. Akora sa kanito iniwas ang tingin sa akin. Palihim akong napangisi. Hindi ko siya kilala, at marami akong gagawin. Please don't waste my time, Anya. Sarkastiko akong natawa. We're not wasting your time, Doc. Pumili ka. I paused for a while. You'll tell me the truth, or I'll destroy your career. Hindi naman talaga ako seryoso sa mga pinagsasabi ko, gusto ko lang talaga siyang takutin. Sumanghap siya. Sino ka para sirain ang propesyon ko? Ngitian ko siya. Connections. Ipinatong ko ang dala kong bag sa lamesa niya. Okay. I'll give you another option. Name your price. Naningkit ang kanyang mga mata nang tingnan niya ako. Pati si Chloe ay halatang nagulat sa sinabi ko. I am this desperate to know the truth. Pinaghandaan ko na ito. Tansya ko nang hindi siya magsasalita kung sakaling binayaran siya ni Celestine para manahimik. Kung kaya niya kaming paikutin sa laro niya, handa akong makipaglaro sa kanya. Bahagyang umiling si Doc. Akora. Ang tanging masasabi ko lang ay kilala ko si Celestine Sean. Naging pasyente ko siya. Iyon ang gusto mong malaman, di ba? Makakaalis ka na, Anya. Akmang tatayo na sana siya nang muli akong magtanong, totoo bang buntis siya? Natigilan siya't dahan-daang humarap sa akin. Muli siyang umupo at kunot ang noong tumingin sa akin. Oo. Iyon lang ba ang pinunta mo rito? Doktor, hindi po ba asawa ninyo si Dr. Eric Akora? Huminga ako ng malalim saka ko siyang itiyan. What might he feel if he finds out that her loving wife is secretly having an affair with her driver? And kunwari pa akong napatikip ng bibig. Ano pa kaya ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang ang totoong ama ng bunsong anak ninyo ay ang driver ninyo? Nagkibit balikat ako't hindi pa rin inalis ang sarkastikong ngiti sa labi ko. Tumayo para sana talikuran siya ngunit bigla itong nagsalita. Hindi totoong buntis si Miss Sean. Binayaran niya lang ako para manahimik. Iyon ang gusto mong malaman, di ba? Nakikiusap ako na huwag mong isisiwalat ang sikreto ko. Tumaas ang kilay ko't humalukip-kap na hinarap siya. I need proof. She immediately scanned her papers na tila may hinahanap. Pinapanood ko lang siya sa kanyang ginagawa hanggang sa tumigil ito't may kinuha na papel sa kanyang folder. Mabilis niya itong inabot sa akin, nandito ang totoong resulta. Marahas kong kinuha ang papel sa kanya't binasa ito. Miski si Chloe ay sumilip din sa papel na hawak ko. Muli akong humarap kay Doc. Akora na ngayon ay halos hindi na makatingin ng diretso sa akin. Alam mo ba na sa ginawa ninyo ay may nasira kayong pamilya? Tumungo ito. Hindi ko alam. Patawarin mo ako.
Itinupi ko ang papel na hawak ko saka iniligay ito sa loob ng bag na dala ko. Kumuha ako ng pera sa loob ng bag ko't padabog na inilapag ito sa kanyang lamesa. Para saan to? Nagtatakang tanong niya. 50,000 pesos. Diretso ko siyang tiningnan sa kanyang mata saka muling nagsalita, may ipapagawa ako sa iyo bago ko palalampasan ang ginawa mo, Dr. Akora. That night Kabanata 68. Shaznia's POV. Paglabas namin ng klinik ay agad akong pinaulanan ng tanong ni Chloe. Sinabihan ko naman siya na itikom muna ang bibig niya dahil baka may makar-in examine. Buti na lang at tumigil na siya kay tanong. Kaya nang makasampa kami sa kanyang sasakyan ay agad niya na akong pinaulanan ng mga tanong. First question, saan mo nakuha iyong impormasyon tungkol kay Doc Akora? Isinuot ko naman ang seatbelt ko saka sumagot sa kanya, I did a research. Hindi na importante yon. Ito na lang. Saan mo nakuha ang 50,000 pesos na yon? Sariling pera ko yon, pagsisinungaling ko. Chloe, we need to get back to the company as soon as possible. Kailangan kong harapin si Celestine pagkatapos nito. Oo na. Huwag mo akong English in. Nahahawakan na sa boyfriend mo, eh. Pagkarating namin sa kumpanya ay pasado 1:00 na ng hapon. Ngayon ko lang naalala na hindi pa pala ako nakapag-lunch. Sakto namang nakasalubong ko si Bruno na sa tingin ko'y paalis yata ng kumpanya. Hindi niya kami napansin dahil may kausap ito sa cellphone na nakatapat sa kanyang tainga. Tatawagan sana siya ni Chloe ngunit pinigilan ko siya. Pinanood ko lang si Bruno hanggang sa makalabas siya ng kumpanya. Why is he in a hurry? Natulala ako sa pintuang nilabasan niya. Heto na naman ako't nagsisimula na namang pag-isipan ng masama si Bruno. Nang tapikin ni Chloe ang braso ko ay saka lamang ako bumalik sa tamang wisyo. Ayos ka lang ba? Ba't bigla ka yatang natulala? Tipis akong ngumiti sa kanya saka dahan-daang tumango. Oo naman. May naisip lang ako. Gustuhin ko mangharapin na ngayon mismo si Celestine ay kailangan ko munang magpalakas. Kaya kahit lagpas 1:00 na ay pumasok muna ako ng cafeteria para kumain. Sinamahan naman ako ni Chloe. Wala naman na raw siyang gagawin dahil natapos niya na ito kanina. Pati siya rin kasi ay nangangalam na ang sikmura. Parehas kasi kaming hindi nakapag-lunch. Wala nang masyadong tao rito sa cafeteria sa kadahilan ng oras na ng trabaho ngayon. Pagkatapos kong kumain ay muli kong kinuha ang papel na nasa loob ng bag ko. Muli kong tinitigan iyon at binasa ang laman nito. Halos isumpa ko si Celestine sa utak ko dahil sa panlolokong ginagawa niya. Hindi ko akalain na magiging ganito siya kadesperada para sirain kami at para pagtakpan lahat ng mga kasalanang ginawa niya. Pues, nagkakamali siya ng binangga. Kapag alam kong nasa tama ako, ay lalaban ko ito kahit na anong mangyari. Kung akala niya'y masisira niya kami ni Lunox, hindi siya magtatagumpay roon. Grabe si Celestine, no? Gagawin niya talaga ang lahat para bumalik si Lunox sa kanya. Parte kaya ito ng paghihiganti niya? Tanong ni Chloe. Nang ibinaba ko ang papel ay saka ako sumagot, kung ano man ang plano niya, hinding-hindi ko hahayaan na magtatagumpay siya. Sa tingin mo ba tutupad sa usapan ninyo si Doc Akora? Malalaman natin. Tumunog ang cellphone ko at nang silipin ko ito'y pangalan ni Lunox ang lumabas sa screen. It's a text message coming from him. Niyaya ko na si Chloe na lumabas na't umakyat na. Sa totoo lang ay hindi naman iyon ang pakay ko. Kaya ko lang naman siya niyayang lumabas dahil may gusto akong salubungin. Halos tamang-tama lang ang paglabas namin dahil saktong nakasalubong namin sina Lunox at Celestine. Unang nakaagaw ng atensyon ko ang kamay ni Celestine na nakapulupot sa braso ni Lunox. Nagkatinginan naman kami ni Lunox. Humalukip-kap ako habang hinihintay silang makalapit sa kinatatayuan ko. Pabulong ko pang inutusan si Chloe na pumunta sa likod ko. Nang makalapit sila sa amin ay tinaasan ako ng kilay ni Celestine.
Napansin ko pang lalo niyang idinikit ang kanyang katawan kay Lunox na para bang pinapamuka nitong magkasama sila. Tingnan mo nga naman, Han. Binabayaran mo ng malaking sweldo itong sekretarya mo tapos ngayon ay nandito lang at walang ginagawa. Tanong niya kay Lunox habang tinutukoy ako. Mataman ko siyang tiningnan. Kaysa naman sa'yo na nagbayad ng isang obstetrician-gynecologist para magpagawa ng peking ultrasound result na nagpapakitang buntis ka. Nalaglag ang kanyang panga at napailing sa sinabi ko. Nang hindi ako nakatanggap ng sagot mula sa kanya ay muli akong nagsalita. Listen, everyone. Sigaw ko para maaga ang atensyon ng mga empleyadong nasa paligid namin. Ngumisi pa ako kay Celestine. Once upon a time, a woman named Celestine Sean is desperately in love with her ex-boyfriend. Nagawa niyang pagbantaan ang buhay ng ibang tao para makaganti lang. Oh, I almost forgot. She's a manipulative bitch and a thief. Hindi lang yun, in her desperation she paid a doctor to make a fake ultrasound result showing that she's pregnant. Nagbulungan naman ang mga tao sa paligid namin. Kita kong namumula sa saglit si Celestine habang nakatingin sakin. Nang dam ako ang tingin ko kay Lunox ay ngumisi siya sakin saka ako kinindatan. That's my girl. Aniya na walang tunog. Ngitian ko naman siya't muling naalala ang naging usapan namin kagabi. Pagkatapos naming magtalo ni Lunox, akala ko'y umuwi na siya. Ngunit nagulat ako nang sumunod siya sakin papasok ng bahay. Inutusan ko si Mama na papasukin muna sa kwarto si Shaina dahil ayokong marinig niyang nagtatalo kami ni Lunox. Pati ang kasambahay namin ay inutusan kong pumasok muna sa kanyang kwarto. Nang makumpirmang kami na lang ni Lunox ang nasa salas ay humarap na ako sa kanya. I'm sorry, babe. I didn't mean to say that, Ania. Na ano? Na-immature ako dahil sa mga kinikilos ko. Umiling siya. Not just that. Everything, babe. Can we talk without shouting at each other? Hinawakan niya ang kamay ko. Please, babe. Pakinggan mo muna ako. Hinayaan ko siyang magpaliwanag. I wasn't pretending at all. I care for the child, and that's all. Hindi ibig sabihin na sinabi kong paninindigan ko ang bata ay pinipili ko siya. I was actually hesitant to believe that she's really pregnant. Kaya kahit sinabi kong aakuin ko ang bata, secretly I am finding out the truth. We know what Celestine is capable of, and I'm afraid she might do something to the baby in her womb if ever she finds out na hindi ko paninindigan ang batang dinadala niya. I don't care anymore if she's telling the truth or not because the only thing I want is to protect the baby. Paliwanag niya saka siya huminga ng malalim at lalong hinigpitan ang pagkakahawak niya sa kamay ko. And I'm sorry if I wasn't able to talk to you first before I made the decision. Sa sobrang pag-aalala ko sa bata, nakalimutan ko yung nararamdaman mo, dagdag niya pa. I didn't know Lunox would think this way. He's right. He's actually right. He just wanted to protect the baby, and that's all. Sa sobrang galit ko kay Celestine, hindi ko man lang naisip yung batang nasa sinapupunan niya kung totoong ang buntis siya. Ako tuloy ang nagilty sa mga pinanggagawa ko. I was only thinking about my emotions. Hindi ako agad nagtiwala sa desisyon niya. Ang buong akala ko ay tuluyan ng napabilog ni Celestine ang utak ni Lunox. It's okay, Lunox. I should be the one saying sorry for not trusting you and your decisions. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko. Umiling siya. Your emotions are valid, babe. But the only thing I could ask you is to trust me. Kayo ni Shaznia ang pamilya ko. I will never let anyone destroy us. Hinalikan niya ako sa noo. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, Shaznia, wala na akong ibang babae pang gustong makasama habang buhay. Ikaw lang at si Shaznia. Sa wakas ay gamaan na rin ang pakiramdam ko. Nabanggit din sa akin ni Lunox na kasalukuyan niyang inaalam kung totoo bang buntis si Celestine.
Tinanong ko naman sa kanya kung anong pangalan ng doktor na pinag-check upan ni Celestine at sinabi niyang si Dr. Sunshine Acora ito. Ako na ang pupunta sa ospital kung saan ang klinik ni Dr. Acora. Pupuntahan siya lunchtime. I am eager to know the truth, Lunox. Dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling siya, talagang magkakagulo kami. That's my girl. Kinindatan niya pa ako. Kinaumagahan ay unang ginawa ko ay chinek ko kung may mensahe ba na galing kay Lunox. Nabanggit niya kasi kagabi na may ipapasa siyang impormasyon sa akin tungkol kay Dr. Acora. Ang sabi niya ay pwede raw itong gamiting pam-blackmail kung sakaling hindi magsasalita ang doktor na yon. Nang pumasok ako sa opisina ay may nakita akong sobre sa lamesa ko. Pagbukas ko'y may laman itong pera. Saka ko lang napansin na may note sa loob ng sobra. You can use this, babe. Good luck. Napag-usapan din namin na magpapanggap muna kaming hindi nagpapansinan sa araw na ito lalo na't inimbitahan niya si Celestine sa kanyang opisina ngayon. Lahat iyon ay plano niya. She'll distract Celestine hanggang sa makabalik ako galing sa O. Bigay. Niya. May nakasunod din sa aming bodyguards just to make sure that we're safe. Hindi lang sila nagpahalata dahil ayokong magtaka si Chloe. Para na rin masigurong hindi na muling makakagawa ng kahit anumang kasamaan si Celestine ay nagpatawag na rin si Lunox ng pulis para muling ibalik siya sa kulungan at pinawalang bisa ang kanyang pansamantalang laya. Kaya nang makatanggap ako ng mensahe kanina kay Lunox ay niyaya ko na si Chloe na lumabas na ng cafeteria. That night Kabanata 69. Shaznia's POV. No. Hindi totoo yan. Bumaling siya kay Lunox. Han, hindi ka naman naniniwala sa babaeng yan, di ba? I want proof, Shaznia, seryosong sabi ni Lunox. Sure. Kinuha ko ang papel na nasa loob ng bag ko. Nandito sa papel na to nakalagay totoong ultrasound result mo, Celestine. Which shows that you are not pregnant. You can fake that, sagot niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Ilang sandali pa'y parehas silang napatingin ni Lunox sa likod ko. Well, I guess, nandito na ang totoong pruweba ko. Ikaw ang magsisiwalat ng katotohanan tungkol sa pekeng pagbubuntis ni Celestine. You can leave once you have already revealed the truth, utos ko kay Dr. Acora pagkatapos kong magbayad ng 50,000 sa kanya. Totoo ang sinasabi ni Miss Riley. Ako ang O. Bigay na nilapitan ni Celestine Sean para bayaran ako at utusan na gumawa ng pekeng ultrasound result na nagpapakitang buntis siya, saad ni Dr. Acora galing sa likod ko. Lalong umalangaw-ngaw ang bulungan ng mga empleyado sa paligid namin. Please enjoy the show. Ito ang gusto mo, di ba? Sinaman ako ng tingin ni Celestine kaya tinaasan ko lang siya ng kilay. How can you be a criminal and manipulative at the same time? I'm amazed. You're so talented. You should be proud of it, nakangiting wika ko sa kanya. Mabilis niya akong sinugod pero bago pa man niya ako tuluyang mahawakan ay malakas ko na siyang sinampal. Napahawak naman siya sa kanyang pisngi. Para yan sa pagdungis mo ng pangalan ko, matigas na sambit ko sa kamuli siyang sinampal. At iyan naman ay para sa kasinungalingan mo. Humarap siya sa akin at halos patayin niya ako sa paraan ng pagtitig niya. Sa sobrang galit ko'y mabilis ko siyang sinabunutan. Kung sa tingin mong masisira mo kami ni Lunox, nagkakamali ka, Celestine. Kinaladkad ko siya palabas ng kumpanya. Ilang beses siyang pumiglas ngunit mas hinigpitan ko pa lalo ang pagkakahawak ko sa buhok niya. Nang mailabas ko siya'y saka ko lamang siya marahas na binitawan. What the hell? Single niya nang makita ang tatlong mga pulis sa likod niya. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Tigilan mo na rin ang pagbabante sa buhay namin dahil hinding-hindi ka magtatagumpay, Celestine. Sigaw ko sa kanya. Naramdaman ko ang pagpulupot ng braso ni Lunox sa bewang ko. Agad na dam ako ang tingin ni Celestine sa bewang ko. You started this game and just fooled yourself, Celestine, saad ni Lunox sa kanya. Walang hiya kayo.
Sigaw niya sa amin at akmang susugurin na sana ako nang pigilan siya ng mga bodyguard namin. Tatlo silang nandito, at sila rin ang sumunod sa akin kanina nang pumunta ako ng ospital. Ngumisi ako sa kanya. Kunin niyo na ang babaeng yan, utos ko sa mga pulis na nakapaligid sa kanya. Hindi ako papayag na bumalik muli sa lugar na yon. Sigaw niya saka ito may kinuha sa loob ng kanyang bag. Nagsinghapan ang mga tao sa paligid namin nang makitang naglabas ng baril si Celestine. Pati ako'y nagulat sa nakita. Agad akong tinagaw ni Lunox sa kanyang likod nang humarap si Celestine sa direksyon ko't itinututok ang hawak niyang baril sa akin. Put your gun down, Celestine. Pasiga na utos ni Lunox sa kanya. Nagpanik ang mga tao sa paligid namin. No. Pag-alit na sagot ni Celestine sa kanya. Sa tingin mo ba, hahayaan kong mabuhay ang babaeng yan sa ginawa niyang pamamahiya sa akin ngayon? No. Never. Kung hindi ko makakamit ang buhay na gusto ko kasama ka, dapat hindi ka rin pwedeng maging masaya. Sigaw niya kay Lunox. Ibaba mo na ang baril mo, Celestine, at sumama sa amin ng matiwasay. Sigaw ng isang pulis sa kanya. Magkakamatayan muna bago ninyo ako mahuli. Hindi ko papayag na babalik ako sa loob ng selda habang itong babaeng to. Muli niyang itinutok ang baril sa akin. Itong babaeng to ay nagpapakasaya sa buhay na dapat ay akin. Napapailing na lang ako sa kahibangan ng babaeng to. Nababaliw ka na ba talaga, Celestine? Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa kung ano mang buhay ang mayroon ka ngayon. Sigaw ko sa kanya. Napansin kong nag-uusap ang mga pulis gamit ang kanilang mga mata. Habang nakatingin sa akin si Celestine ay sumenya si Lunox sa mga bodyguards na nasa likod ni Celestine na agawin ang baril na hawak nito. Kailangan ko silang tulungan. I should distract Celestine from their plan. Kung ano man ang buhay na nararanasan mo ngayon, kasalanan mo yun. Masama pa rin ang tingin niya sa akin habang nakatutok pa rin sa akin ang hawak nitong baril. Bago pa man nila matuloy ang kanilang plano ay biglang may nagpaputok dahilan para lalong nagsigawan ang mga tao. Hindi namin alam kung saan nagtatago ang taong nagpaputok ng baril. Hinala ko'y baka kasamahan ito ni Celestine. May isang pulis pa na nataman ng bala kaya naaga nito ang atensyon ng iba pang mga pulis. Nataman din ng bala ang isa sa mga bodyguard namin. Nang mawala ang atensyon namin kay Celestine ay naisipan nitong tumakas ngunit agad din siyang hinarangan ng isa pa naming bodyguard kaya dumating sa punto na halos magagawan na sila ng baril. Halos pigilan ko ang paghinga ko sa nakikita ko dahil isang maling galaw lang ay aksidenteng mapuputok ang baril na yon. Let me go. Pagpupumiglas ni Celestine sa bodyguard namin na pinipigilan siya. Patakbong lumapit sa amin ang isang pulis ngunit bago pa man siya makalapit ay biglang pumutok ang baril na pinag-aagawan ni Celestine at ng bodyguard namin. Pare-parehas kaming natigilan sa nangyari. Bigla akong kinabahan. Lunox, mahinang sambit ni Celestine habang napatikip pa sa kanyang bibig. Hindi ko sinasadya, naiiyak niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ko't agad na tiningnan si Lunox. Halos manginig ang labi ko nang makitang may tama siya sa kanyang taigiliran na ngayon ay tinatakpan niya ng kanyang palad. Lalapitan sana siya ni Celestine nang biglang may tumigil na sasakyan sa harapan namin. Ibinaba nito ang bintana sa kanito tinawag si Celestine. Sumakay ka na. Sigaw nito. Pamilyar ang kanyang boses ngunit hindi na iyon sumagi sa utak ko dahil agad kong dinaluhan si Lunox na ngayon ay duguan na ang damit pati na rin ang kanyang palad. Lunox, nanginginig ang labing sambit ko at bahagya pang umiling. Di dadalhin ka namin sa ospital. Kay kumapit ka, dagdag ko habang dinadaluhan siya. Lumunok siya't bahagya pang napapikit. Bigla namang lumapit sina Chloe at Lucas sa amin. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko. Si Lucas naman ay rinig kong tinatawagan na sina Tito at Tita. Hinawakan ko ang kamay ni Lunox. Halos manlamig ang kanyang kamay nang hawakan ko ito. Nang lapitan kami ni Lucas ay agad niyang tiningnan ang kalagayan ni Lunox. Kailangang matigil ang pag-bleed ng tagiliran niya, aniya.
He also checked yung bodyguard at isang pulis na may tama rin gaya ni Lunox. Ang isa ay sa kaliwang binti nito habang ang bodyguard namin ay may tama sa kanyang braso. Ilang saglit pa'y may dumating na mga sasakyan. Hindi na kami tumawag pa ng ambulansya because it would take time. Nagkani-kanya kaming sakay sa mga sasakyan. Nakapwesto kami sa likod ng sasakyan habang akay-akay ko siya habang si Lucas naman ay nagda-drive at nasa passenger seat naman si Chloe. Babe. Ay, sleepy, nahihirapang sabi niya. No. Huwag kang matutulog, naiiyak na sabi ko. Dod, malapit na tayo. Kumapit ka lang, kalmadong wika ni Lucas habang binibilisan nito ang kanyang pag-drive. Sa kabila ng sitwasyon ko'y muling sumagi sa utak ko ang boses ng lalaking tumawag kay Celestine kanina. I'm sure that I've already heard it somewhere. Kilalang kilala ko ang boses na yon, hindi ako pwedeng magkamali. Nasaan si Bruno? Tanong ko kay Lucas. He wasn't answering my call, sagot niya habang nakatuon ang kanyang atensyon sa daan. Kung mapapatunayan kong ikaw ang kasabwat ni Celestine, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Umaasa pa rin akong hindi si Bruno ang traidor sa amin dahil ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Kung nakatakas man kayo ngayon, sisiguraduhin ko na sa susunod na pagkikita natin ay hindi na kayo makakawala pa. That Night Kabanata 70. Shaznia's POV. Sa lumipas na 2 linggo matapos ang insidente ay muling naging payapa ang mga buhay namin. Inamin ko na rin sa lahat ang tungkol sa pagbabantang natatanggap ko. Sina Ryle, Chloe at Brielle lang naman ang tanging hindi nakakaalam tungkol doon kaya nang aminin ko iyon sa kanila ay mas nag-alala sila sakin. Akala ko nga'y magagalit sila dahil nilihim ko sa kanila ang tungkol doon. Ang sabi naman ni Chloe ay imposibleng magagalaw sila ni Celestine dahil tansya niya'y ginagamit lang sila ni Celestine para lalo akong takutin. Pagkatapos ng nangyaring aksidente ay nanatili kami sa ospital ng halos 4 na araw dahil kailangan pa ng mga doktor na obserbahan si Lunox. Hindi naman malala ang tama niya dahil wala namang nataman sa mga organs niya. Buti na lang daw at agad na naipadala si Lunox sa ospital dahil masyadong malala ang bleeding ng kanyang tagiliran. Akala ko ng mga oras na yun ay mawawala na siya sakin. Kinabukasan ay dumating sina Mama at Shaina dahil nagdala sila ng gamit para sakin. Hindi na kasi muna ako umuwi sa bahay dahil gusto kong mabantayan si Lunox habang nagpapagaling siya. Kasama ko sina Tito at Tita since day 1 hanggang sa makauwi si Lunox. Minsan din ay umaalis sila dahil bumibista sila sa kumpanya. Si Lucas kasi ang pansamantalang tumitingin sa kumpanya habang wala si Lunox. Si Shaina naman ay talagang umiyak nang makita niya si Lunox. Buti na lang at nahimazmasan siya nang patahanan siya ni Lunox. Ilang araw ding absent si Lunox sa trabaho dahil in-advise siya ng doktor na kailangan niya munang magpahinga. Pagkatapos ng trabaho ko'y banibisita ko naman siya sa kanila para kumustahin siya. Laging sagot niya sa akin ay naboboard na siya sa bahay at gusto niya na raw pumasok. Minsan pang ay dinadala ko si Shaina sa kanila para may kasama siya buong araw tapos sasanduan ko lang siya pagkatapos ng trabaho ko. Kahit napayapa na ang mga buhay namin ay nag-iingat pa rin kami. Hindi pa rin kami nawawala ng bodyguard sa bahay. Kahit dito sa bahay ni Lunox ay may mga bodyguards din. Sa kumpanya ay may sarili akong bodyguards. Miski si Shaina at Mama ay may sarili ding mga bodyguards kahit na madalang silang umalis. Sa lumipas na 2 linggo, sa wakas, sina Lucas at Chloe ay nagliligawan na. Dahil nga sa nililigawan ni Lucas si Chloe ay siya na ang naghahatid sundo kay Chloe papunta sa kumpanya sa kapauwi. Kaya ang sumusundo sa akin ngayon sa bahay ay ang personal driver ko na hinir ni Lunox habang kotse naman ni Lunox ang gamit nito para ihatid sundo ako. Regarding Celestine, nasabi sa akin ng pulis na may tama ng baril ito sa likod dahil aksidenteng naputukan nila ito nang sinubukan nitong tumakas. Nakuha rin daw nila ang plate number ng kotseng sinakyan ni Celestine ngunit natagpuan nila ito sa daan kung saan lugar masyadong sasakyan ang dumadaan.
Wala na raw tao sa loob ng sasakyan at hinala nila'y gumamit ito ng ibang sasakyan. This time, nakumpirma namin na may kaya ang lalaking kasabwat ni Celestine. Nang subukan nilang i-trace ang plate number ay lumabas doon ang pangalan ni Celestine. Hinayla ko ay sinadyang ipangalan iyon kay Celestine para hindi namin madiskubre kung sino ang kasabwat niya. Sigurado akong ayaw niyang magpakilala, pero hindi kami titigil hanggat hindi namin siya makikilala lalo na't alam kong nakakasama lang namin siya. Ngayong araw na ito ay muli nang papasok si Lunox sa kumpanya. Nagulat pa nga ako kanina nang pagpasok ko ng sasakyan ay nasa loob na rin pala siya. Kaya nang makarating kami sa kumpanya ay siya mismo ang nag-angklas ng kamay ko sa kanyang braso. Napatingin pa ako sa kanya nang gawin niya iyon. Nakakahiya, Lunox, saway ko sa kanya ng pabulong. No, babe. You don't have to. You need to get used to it. We no longer need to hide about us. Kinindata na ako saka ako iginaya papasok ng kumpanya. Halos mapalunok ako ng maaga namin halos ang atensyon ng lahat ng empleyado. Talagang napapalingon sila sa gawin namin at nakangiting bumabati sa amin. Kita ko ang saya sa mga mata ng mga empleyadong nakaksalubong namin. Halos humigpit ang pagkakahawak ko sa braso ni Lunox dahil sa pagkailang ko sa atensyong nakukuha namin. Nang makasakay kami ng elevator ay saka ako bumuga ng hangin. Pakiramdam ko'y nahirapan akong huminga kanina dahil sa mga titig nila. Rinig ko ang pagtawa ni Lunox kaya agad akong napatingin sa kanya'y bahagya pang ngumuso. Niya ang pisnikot mabilis akong dinapian ng halik sa labi. Halos nanlaki pa ang mga mata ko sa ginawa at bahagya pa siyang hinampes sa braso. Ngumisi naman ito sakin. Relax, babe. Tayo lang nasa elevator na to, natatawang sabi niya. Pwede nga tayong gumawa ng baby dito, dagdag niya pa saka ito humalaklak. Napaawang ang bibig ko sa sinabi niya at ramdam ko ang biglang pag-init ng pisngi ko. Lunox, ang aga-aga, ha? Nagkukunwaring naiinis na wika ko. So, pwede pala mamayang gabi. Sinaman ko siya ng tingin habang siya naman ay lalong natawa sa kaginulo pa ang buhok ko. Hinapit niya ako palapit sa kanya. Nakipagtitigan naman siya sakin. Sumanghap ako nang bigla niya akong sunggaban ng halik. Para siyang uhaw na uhaw sa paraan ng kanyang paghalik. Sobrang bilis ng mga pangyayari dahil halos mawalan ako ng balanse sa kanyang paghalik. Nang tumugon ako sa kanyang halik ay napangisi ito. Hindi na ako nakapagpigil at lalong pinagdikit ang katawan ko sa kanya. Oh, kung mawala ang mahinang pag-ungol ko ng bahagya nitong pisilin ang ko. Napasinghap ako nang biglang lumakbay ang kanyang kamay sa kamay ko ito. He's really fast. Kahit na naka-trousers ako'y hindi niya pa rin tinigilan na tudyuan ang perlas ko. I know what he's up to. Tila hindi na kontento ang kanyang kamay dahil binuksan ang zipper ng trousers ko at mabilis na isinilid ang kanyang sa loob. Daing ko when he started rubbing my clitoris. You're wet, nakangising sabi niya. Nang bumukas ang elevator ay binuhat niya ako't iginaya papasok ng kanyang opisina without breaking the kiss. Yung sugat mo, paalala ko sa kanya ngunit hindi niya ako pinansin. Naramdaman kong inupo niya ako sa kanyang lamesa. Pareho kaming naghahabol ng hininga nang tumigil siya sa pakikipaghalikan sakin. Malagkit niya akong tiningnan sa mga mata. Tumungo ako nang maramdaman ko ang muling pag-init ng pisngi ko. Shesh! Hinuli niya ang baba saka ito pinaharap sa kanya. Ngumiti siya sakin. You don't have to be shy, babe. You're hot. So fucking hot. Lunox, baka may biglang pumasok, nahihiyang sabi ko. Saka yung sugat mo he immediately placed his finger on my lips. Hinubad niya ang blazer ko pagkatapos ay ang suot kong trouser. The door is already locked, babe, bulong niya sakin saka itong umisi. You can scream my name all you want, my office is soundproof. Sa kanya ako muling hinalikan sa labi hanggang sa lumakbay ang kanyang halik sa leeg ko. Muling naging malikot ang kanyang kamay at mabilis itong lumakbay sa pagkabay ko.
Halos damyugo ang labi ko kakakagat para lang mapigilan ang sarili ko sa pagungol. Halos yumarko ang katawan sa sensasyong kanyang pinaparamdam. Unti-unting bumibigat ang paghinga nang lumakbay ang kanyang halik sa puson ko. Naramdaman kong binaba niya ang underwear ko. Oh! Daing ko nang bigla niyang ipasok ang dalawa niyang dari sa uko. Halos masubunutan ko pa siya nang sabayan niya pa iyon ng kanyang paghalik at pagdila sa pagkababay ko. El Lunox. Sunod-sunod na pag-ungol ko nang binilisan nito ang paglabas-masok ng kanyang dali sa loob ko. Bumibigat na rin ang pahinga ko at pakiramdam ko'y may sisabog sakin. Lalo akong nawala sa sarili nang ipasok niya ang kanyang dila sa loob ko kasabay ng paglabas-masok ng kanyang daliri. Umalangaw-ngaw ang daing at pag-ungol ko sa buong sulok ng kanyang opisina. Nang pakiramdam ko'y may kung anong sisabog sa loob ko'y tumangala ako't napapikit habang mas hinigpitin ang pagkakasabunot ko sa kanyang buhok. OF babe. Nang maramdaman ko ang mainit na likido na kumawala sakin ay napaawang ang labi ko sa kaluwalhatian na naramdaman ko. Humihingal pa ako nang tumayo si Lunox at ngumising tumingin sakin. Inilapit niya ang kanyang mukha sakin saka ako din apian ng halik sa labi. Your moan is like music to my ears. I wanna hear it over and over again, bulong niya sakin. Marahan niyang hinayla palapit sa kanya saka ito naghubad ng kanyang pang-ibabang suot. Mabilis niyang tinanggal ang belt niya and unzip his pants. Napalunok pa ako nang tumambad sakin ang kanyang boxers kung saan kitang-kita ko kung gaano nakikigas ang kanyang alaga. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang boxer at nang makita ko kung gaano nakasabik ang kanyang alaga na pasukin ako'y napangisi ako. Ngayon ko lang nakita ng ganito ang kanya. Hindi na ako magtataka kung ba't halos mawala ako sa sarili sa tuwing ipinapasok niya iyan sa loob ko. You wanna hold it, babe? Nakangising tanong ni Lunox sakin. Umiling ako. I want it inside me, tugon ko. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras at agad na ikinasok ko sa pagkababay ko na talagang ikinabigla ko. May kaunting kirot pa rin akong nararamdaman but this is actually way better than his fingers. Hindi na muna siya gumalaw saka nakipagtitigan muna sakin. I want you to marry me, babe, aniya sa seryosong tono. Ganyan ba mag-propose ang isang Lunox Monteverde? Nang aasar na tanong ko sa kanya. He smiled as an answer and started thrusting me hard.